Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spinners, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan magkabayan, akala mga paninira, aba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section ng ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 84 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 66 na mga comments. Shane Sibal. Meron rin pong 66 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sonakawa. Meron siyang 55 na mga comments, and Nemi Hasigawa, meron siyang 45 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi na po nagsishares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan na ito mga kabayan at nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Weng JP. Nagbigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Joselisa Moises, Leonardo Steliero, Eloisa Taha. Nandyan rin po si Treneng Lozano, Ros Guevara, Nonoy Florin His from Mandawi City of Cebu. Nandyan rin po si Paulina from Canada, Joselito Di Guzman from Novaliches, Quezon City. Nandyan rin po si Amelia Hugo, Flaviana Abila, Carmila Salinga. Isyata rin po natin si Dionisio Soriano from Puso Robio, Pangasinan. Hi to Jen Medina, Romeo Retuerto, and hi to Antonio Perez. At syempre, isyata natin ating po mga pinalangga na mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta? And also, i-greet natin ang happy birthday si Trexie Pauline Alboro at saka si Nel Ignacio at Edgardo Llamado ng Alfonso Cabete. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today is the first day of the month, February 2025 mga kabayan. February 1 na po mga DDS. But still, si PBBM pa rin po ang presidente ng Pilipinas. Ano na mga DDS? Bakit until now, presidente pa rin po si PBBM? What happened to your plan? Nasaan na yung plan A, yung plan B, plan C, at saka yung plan D mga kabayan? Pati rin po ngayon sa bago nilang ipinakalat po ng mga black propaganda, yung pinagkakalat ngayon ni Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ungas mga kabayan. Diba? Epektibo ba? Wala pa rin hanggang ngayon na mga nangyayari sa inyong ipinagmamalaki na mga rally. Pati yung mga rally mga kabayan, di ba? Halos everyday meron silang rally dyan sa EDSA. Sa EDSA, sa labas ng galeriya mga kabayan.
'Di ba? Wala pa rin pong nangyari. Not effective naman kasi. Kasi alam nyo mga kababayan ko, alam nyo mga DDS, hindi naman kasi mangyayari yung gusto ninyo na mapapatalsik ninyo sa pwesto si PBBM. Hindi po. Maraming nagmamahal po kay PBBM at random ho yan. Aside pa dyan sa mga, 'di ba, sa mga survey po na mga naglabasan ngayon mga kababayan, aside doon sa dito, 'di ba, mayroong survey na SWS na latest na nagustuhan po ng taong bayan. 61% nagustuhan po ng taong bayan ang ginagawa ni PBBM at ng Marcos admin mga kababayan. Nagustuhan nila. Kasi kitang-kita ho na mga karaniwang tao, na mga taong nagmamahal kay PBBM, kahit hindi ibinoto si PBBM noon, sinuportahan lang mga kababayan. At nakikita po nila yung mga pinagawa dito ng mga hakbang, mga polisiya, guidelines, mga proyekto at mga lakad ni PBBM. Yan po'y napaka-epektibo mga kababayan. 'Di ba, according nga sa report kahapon na ipinakita ko dito sa flashcard natin mga kababayan, na yung ekonomiya ng Pilipinas nag-stable at saka tumaas po yung GDP growth ng Pilipinas mga kababayan. 'Di ba? Epektibo ho ang mga ginagawa ni PBBM. Ang problema kasi dito mga kababayan, marami kasing napapakalpo ng mga fake news, mga black propaganda para sisiraan nila si PBBM. So babalikan na po natin mamaya ito pong si Vic Rodriguez mga kababayan. But before that, meron kasing nagtanong sa atin, sabi niya, Sir Ivan, before ako nag-vlog mga kababayan, nabasa ko doon, mga 6 yata, doon sa aking messenger, at saka doon rin po sa ating Facebook account, also doon po sa ating vlog, the other day mga kababayan, ating last vlog. Nagtanong sila kung nandun ba ako sa rally kahapon mga kababayan. 'Di ba meron pong rally at saka yan po'y ginplug palagi po ni Sir Ivan, 'di ba? January 31 doon po sa People Power Monument, EDSA mga kababayan, yung pong Impeach Sara Rally. Na yan po pinangunahan ni ng Magdalo Party List, ang Bunyog, I'm not sure kung Bunyog ba, kasama ba ng mga kababayan. At saka nandun po yung Anak Bayan, at saka yung mga Dilawan mga kababayan. Di ba nandun sila? At saka napakadami talaga. Ang daming taong pumunta doon mga kababayan. So, before natin sasagutin po, yung mga banat ng kabilang kampo mga kababayan, di ba natanong po ating mga kababayan po, mga viewers, mga minamahalan natin po ng mga viewers, kung nandun ba ako kahapon sa rally. Actually, wala po mga kababayan. Yes, wala ako dun kahapon. Kasi nga hindi naman kasi ito sponsored eh. Hindi kasi sponsor sa Ivan. At saka, amin ko sa inyo, wala pong pera sa Ivan. Meron pera, pero hindi ganun kalaki mga kababayan. At saka, syempre, marami itong bayarin dito sa bahay. At saka, galing rin po kami sa festa mga kababayan. Aside from that, binayaran po ni sa Ivan, yung tuition po ng aking anak, aking pong panganay po na anak mga kababayan. Medyo mahal po ang kanyang kurso, pero syempre, anak natin yan. Kailangan po nating suportaan mga kababayan. Kahit ganun po kamahal ang kanyang kinuha po na kurso, syempre gusto niya yan at saka ambisyon niya yan mga kababayan. So dapat suportahan ho natin. Kaya hindi po ako nagpunta doon kahapon sa rally. Kasi ulitin na po natin dito, hindi sponsored si Ivan. At saka wala ho yan sa mga BBM vlogger mga kababayan. Kami mga BBM vlogger, hindi kami sponsored. Doon lang po yan sa hanay na mga DDS makabayan. Okay? So, pasensya po. Pero di ba nakita ho natin po yung mga kasamahan natin po ng mga vlogger, mga kaibigan natin na mga vlogger, nandun makabayan. Marami sila. At saka mamaya, ipapakita natin yan. So, doon po sa nangyaring rally kahapon mga kababayan, overwhelming talaga eh. Ang dami, 40,000 plus ang pumunta doon sa rally mga kababayan. Doon lang po sa People Power Monument, hindi kasama no nandun sa EDSA Shrine mga kababayan. Ang nandun sa EDSA Shrine, medyo mga okok kasi nandun eh. Mga sarap petikin nandun eh. Bakit si Ivan? Kasi aside po doon sa kanilang pinag-iingay na impeach Sara na daw, pati rin po si PBBM pinababa nila sa pwesto mga kababayan. Si PBBM pinababa nila sa pwesto. Kaya nga gumano ng tinga ko eh, ang pangit pakinggan. Ano ba ang dahilan kung bakit nila pinababa sa pwesto si PBBM? Dito kay Sara Duterte, maraming dahilan mga kababayan at kitang-kita ho natin yan. Kaya doon po sa mga kababayan natin, di ba yung mga pinagsisigaw ngayon ng kababayan natin na dapat na daw i-impeach si Sara Duterte kasi nga sa kanyang anomalya doon sa DepEd pati po sa OBP mga kababayan. Confidential funds na issue na ayaw niyang sagutin.
Pero dito po kay PBBM, according po doon sa mga nag-ingay kahapon mga kabayan, doon po sa EDSA Shrine, sabi na dapat na daw bumaba sa peso si PBBM dahil dito daw sa issue ng Bicameral Committee Report na kung saan yung mga blank pages na makabayan, meron ng mga pages na merong blank items. Dahil lang dun makabayan, pababain na nila sa peso si PBBM, manggunggong talaga eh. Ang sarap na pitakin makabayan, napakababaw, wala namang kinalaman dun si PBBM. Hindi naman yun issue sa GAA makabayan. Doon lang po yun sa BICAM. So ang dapat sumagot doon yung mga senador at saka yung sa Congress makabayan. Walang kinalaman dyan si PBBM. Pero hindi kasi nila naintindihan makabayan. Mukha talagang nagka-ok eh. Sayang eh. Impeach Sara lang sana. Huwag nyo nang idamay si PBBM. Pero yan po yan lang po in-explain po ni Senator or former Senator Trillanes Makabayan. Pati nga si Insurrecto, 'di ba, in-explain nila yan. But anyways, ganun talaga ang buhay. Meron pong ganyan Makabayan, pero maganda ang nangyari doon sa People Power Monument. 'Di ba? Overwhelming ang nangyari. Napakadami pong pumunta ng Makabayan. 40,000 plus. Tingnan nyo, 40,000 plus makabayan. At saka, expected ko nga nasa 11,000 or 12,000. Pero I am very happy. Nakita ko kahapon makabayan na happy talaga ako eh. Aside doon sa mga kababayan natin po na pumunta doon sa rally at saka mga kasama natin po ng mga vlogger makabayan. Diba? Super happy talaga sila. Ang daming tao eh. Ako pa kaya, nakita ko ang daming tao makabayan. Kasi siyempre, tayo po hangad na i-impeach na si Sara Duterte. At saka okay po yung pinag-ingay nila doon Congressman Perse, yung sa Magdalo Party List, okay ho yun. Dapat talagang sumagot na dito yung Kongreso, ano na ang nangyari, ano ng estado sa pag-file yung i-final po na impeachment case dito kay Sara Duterte. At saka marami pong mga kababayan natin pong nag-ingay niyan. Diba? Dapat na talaga pong sumagot yung taga-Kongreso natin at dapat yan po ay aaksyonan na makabayan. So okay talaga hapon, di ba? Ang daming tao, ang daming mga sumuporta na nandun na kung saan yan rin po ay siniraan ng mga DDS makabayan. Di ba? Nakita ba natin yung mga vlog ng mga DDS ngayon? Mga bayaran daw makabayan. Mga bayaran daw ang mga nabotahan doon sa rally. Kasi meron daw silang nakausap makabayan na binayaran daw or handa daw babayaran pero hindi pa daw nabayaran makabayan. Naghintay pa daw. Parang anong tawag dito makabayan? Parang pinangakuan nga pala, pero hindi daw nabayaran makabayan. Gutom na gutom daw. Ayon sa vlog na mga nandoon po na mga DDS vlogger. Okay, so ipakita ko muna sa inyo. Ito pong part na to, ito po yung highlight ito sa nangyari sa rally kahapon doon sa People Power Monument. For more details, let's watch this. Idinaos ngayong Biyernes ng umaga, January 31, ang multi-sectoral rally na tinawag na A Gathering of Accountability Impeach Sara sa EDSA People Power Monument sa Quezon City sa pangunguna ng Akbayan Party List at Magdalo Party List. Panawagan nila, simulan na ng House of Representatives ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Mahigit 40,000 ang nagtipon-tipon sa EDSA People Power Monument para sa multi-sectoral rally na sinimulan sa isang misa at tuloy-tuloy na dinagsa ng mga sumusuporta sa impeachment ng Vice Presidente kahit na bumuhos pa ang ulan bandang magtatanghali na. Nanawagan sila sa pamunuan ng Kamara na simulan na ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente at huwag magpaapekto sa alinmang political pressures na maaaring makahadlang sa investigasyon. Iginiit din ng mga nagkilos protesta ang transparent at patas na pagsisiyasat upang maliwanagan ang publiko kung paano at saan ginastos ni VP Sara ang kanyang 612.5 milyong pisong halaga ng confidential funds na isa sa grounds of impeachment na inihain laban sa kanya. Si VP Sara ay nahaharap sa 3 impeachment complaints na inihain sa Kamara ng iba't ibang sektor noong December 2, December 4 at December 19 ng nakaraang taon. Dito po kami para suportahan ang panawagang impeach si Sara Duterte at nananawagan kami sa sambayang Pilipino na sana matuto na tayo, magising na tayo, huwag nating hayaang mangibabaw ang mga kurap.
binoto pa naman kitang Vice President ng mga panahon na yun. Pero nakakapanghinayang ka. Binabawi ko na nawala na ako ng tiwala sa'yo, nakakadismaya ka. Asan ang pondo? Asan na yung pondong tinago at hindi may labas-labas? 11 days, saan mo dinala ang pera? Saan mo dinala yung pera na dapat para sa bansang Pilipinas? Ano ang nangyari? Siyempre, nabulunan kasi malaking pera na kasi ang kinain ni Sara Duterte. Baka siguro nandito pa yung pera makabayan. Baka hanggang dito dito siguro ungot ang pera makabayan kaya hindi niya kayang sasagutin. O di ba tama po yung mga pinagsigaw po ng mga kababayan natin. Tama ho 'yan. At saka kahapon makabayan ko, aside doon sa rally sa SS Shrine and also doon sa People Power Monument, nagrally rin po yung mga DDS doon sa labas ng Galleria Makabayan. As usual, nilangaw makabayan, binangaw na nga eh. Hindi pa rin po dumadami ang kanilang mga ralista makabayan, di ba? Halos araw-araw sila nandun po sa galeriya. Parang ginawang bahay na nila yung Galleria Makabayan. Bahay mo nila yan. Baka nabaho na dun ang baho na doon makabayan. Kasi doon lang po sila umiita, doon lang po sila umiihi makabayan. Kaya di ba, nireklamo na sila ng na pamunuan po ng Galleria Makabayan. Talagang napakapal ng face eh. Ang kapal ng face na makabayan. 'Di ba? Makailang beses na ho silang pinagsabihan po ng taga-galeria na hindi sila dapat diyan mag-rally sa labas diyan po sa daanan po sa may escalator makabayan. Pero doon pa rin sila nagra-rally, 'di ba? Ang talagang mga hard-headed eh. Talagang napakakapal po ng kanilang face makabayan. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung post ni Joy the Viber makabayan, si Joy the Vibrator, kasi nga ginamit niya. Kasi di ba nakita po ng mga DDS na marami po mga napuntahan doon ng mga rallistan, mga nagrally doon sa People Power Monument. So ngayon, ginamit nila ang picture, ang rally ng INC makabayan. Ipinagmayabang nila na hindi daw nila natapatan yung rally ng INC makabayan. May plano bang ganyan na tatapatan yung rally ng INC Makabayan? May plano bang ganyan? Sila si former Senator Trillanes, sila si Percy, yung mga Magdalo Party List, yung Anak Bayan, wala naman pong planong ganyan Makabayan. Ang purpose lang po ng plano kahapon, ng rally kahapon, na mapaabot sa Kongreso ang kanilang hinanaing Makabayan. Kung ano na ang estado ng final na impeachment case doon kay Sara Duterte. Yun lang po. Wala namang plano na tatapatan po yung rally ng INC. Ang dami ng makabayan. Napakahirap nun. Napakadami po ng mga nag-rally napuntahan doon sa INC na rally. Million plus ho yun. At yun po ay mahirap talaga pong tatapatan makabayan. Real talk yan. Real talk ho yan. Napakahirap po yun tatapatan. At wala pong ganyang plano, Joy the Viber. Speaking of Joy the Viber makabayan, may nakita kasi ako na video niya noon na kung saan, di ba, currently makabayan, lagi silang nasasabi na bangag daw si PBM, wala daw sa katinuan, may mental illness daw si PBM, at saka lagi daw lango sa ipinagbabawal na gamot makabayan. Pero iba ang kanilang sinasabi noon. Itong video na to, nahalungkat ko makabayan. Timing kasi hindi niya ito na-delete. Itong kanyang sinasabi dito, sabi niya, napaka-smart daw ni PBM. Let's watch this. Actually, tawag dito, ayoko kasing mag-fangirling ng todo-todo kay BBM sa totoo. Pero panoorin niyo yung interview niya, yung early part ng vlog niya, yung interview lang, yung quick questions lang, yung parang yung rapid fire na questions lang, tatanong siya, what can you say about Winston Churchill? What's your favorite music? What are the kind of music you listen to? Ganyan. What can you say about jazz? Yung ganon. My God, grabe, parang such a beautiful mind. Come on, parang sobrang yan talino. Yung parang, ito yung feeling ko, yung parang pagka-college ako, tapos ako meron akong kausap na ganon katalino, yung parang, ay, nalaglag na yung panty ko. Yung ganon. I mean, grabe yung pagkabibo niya. Ang talino niya. Yung ganon. Ma'am, hindi daw po kayo naliligo. Totoo po ba? Oo, totoo. Totoo. Next time,
if you want another question to be answered, kailangan mas malaki, kailangan $100. Oh, ito na ebidensya ko na ito pong si Joy Makabayan ko, hindi yan naliligo. Di ba? Lagi pong sinasabi ng Sir Ivan dito. Kasi unang nagsasabi niyan, yun pong si Takero. Tapos ginaya lang po ni Sir Ivan. Ito si Joey, hindi daw ito naliligo. Now, ito na ang ating ebidensya na totoo pala talaga na hindi siya naliligo, makaabayan. Diba? So, yan na po ating ebidensya. Doon po sa kanyang sinabi, makaabayan, humanga daw siya kay PBBM kasi napaka-smart daw. Napaka-smart. Kung kasama niya daw sa eskwelahan, ang katabi niya, nakatulog po kay PBBM, baka daw nalaglag na ang kanyang panty, makaabayan. Nalaglag na ang kanyang panty, baho na makaabayan kasi hindi siya naliligo. Hey, 'di ba? Nalaglag daw ang kanyang panty. Tingnan niyo kung gaano nila ka-praise si PBBM noon. 'Di ba? Hangang-hanga sila kay PBBM. Yan po italiwas talaga sa mga sinasabi lang ngayon na bangag si PBBM. Bakit naging ganyan ang kanilang naratibo? Siyempre, meron kasing funders, makaabayan. Noon sa time po sa pangangampanya pa ni PBBM, wala kasi noon, 'di ba? Sumuporta tayo kay PBBM at talaga pong taos puso nating sinuportahan si PBBM hanggang siya po ay naupo bilang presidente, makaabayan. Pero nag-iba ang lahat. Kasi nga dito kay Sara Duterte, makaabayan. Siyempre sila ay DDS, ngayon nagsisiraan na, makaabayan. Maninira na sila kay PBBM. Pero kitang-kita ho natin dito sa katauhan po ni PBBM, sa kanyang karakter, makaabayan, napaka-smart talaga eh. Hindi lang po si Joy ang nagsasabi niyan. Maraming tao, included yung former secretary po ng DND na si Clarita Carlos, makaabayan. 'Di ba naalala ba natin 'yan? Napaka-smart po ni PBBM. At saka ito pong si Ma'am Clarita Carlos, siya po dito ay talaga pong naobserbahan niya kasi nga siyempre kasama niya lagi itong si PBBM. Hindi lang po si Joey ang nagsasabi niya, makaabayan. O diba, DDS? Totoo naman talaga na napaka-smart po ni PBBM. Pero siyempre, meron na kasing ok-ok ang inyong utak. Kaya kayo naging bobo, naging tanga, at naging bulag. O diba? At saka, makaabayan ko, ipapakita ko sa inyo. Before ko ipapakita sa inyo mamaya yung balita na meron palang isang DDS vlogger na meron na pong warrant of arrest daw, makaabayan. Okay, so before that, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog po ni Mima Alicia. Ay, Ate Mima. Ate Mima, pahiram mo na sa vlog mo, sa video mo, para makita natin yung nangyari kahapon doon sa rally sa People Power Monument. For more details, let's watch this. Oh, hello guys, it's me again, Alicia nyo. And kasama ko ngayon si JDB Comment. So, nandito kami, wini-witness namin yung impeach Sara. So, ngayon, ano yung masasabi mo? Madami ba? Marami. Actually, nagulat ako eh. Nagulat? Sobrang layo. Hello po, sir. Sobrang layo kanina doon. Ang dami mga naglalakad. Hindi sila lahat nandito. Actually, nandun nga ako sa dulo nakapark. Sobrang dami nila. Grabe. Yeah. Sabi ko, kung hindi isasama nila yung INC, 'di ba? Medyo sila tagilid. Tayo tingnan nyo. Dapat ito, dapat pang Rino Grandstand to dapat eh. Ang dami. Hindi, to be honest, ako galing sa doon madami. Tingnan nyo guys, So ngayon nandun sila, mga nagsasalita, nagdasal siguro, gawa nga din ng madaming pinatay si former President Duterte. Dinasal na nila, Correct. Sir? So kanina, pero may mga nagsunog ba ng EPG? Ewan ko, hindi ko nakita. Nagbibideo lang pala ako guys, gawa nga ng mahina yung signal dito. So maybe mamaya, upload ko to. Nandito din pala yung Bunyog Party List. Nandito yung Bunyog Party List, Censorite yung inahanap namin. Hindi namin makita. Baka mamaya may darating. Nakita ko din dito si Mark Gamboa. I don't know nakita Kero. Kanubong ko. I don't know nakita Kero kung pupunta dito. Hindi ko rin alam eh. Si Charo, wala rin paramdam. Kung pupunta, nag-live lang kanina.
So nandito tayo para suportahan yung impeachment laban kay Sara Duterte kasi hindi deserve ng taong bayan na ninanakawan tayo. Taxpayer tayo eh. Diba? We held for accountability and transparency. So hindi pwede na harap-harapan tayong ninanakawan at the same time sila nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Na maglagay po ng bilog ng butas sa labis para daw swertehin. Ito naman po ang gusto kong ipaalala sa lahat. Nandito kami guys. Nagtitake lang ako ng video. Wala, may signal dito. Wala kang dalang tripod? Wala. Okay lang to. Dito kami guys. Bunyog Party List. Supporters kami ni Attorney Enzo Recto. Yan o, impeach Sara. Hindi na siya nagsama sa kasurakot ng pira. Kawawa tayo mga Pilipino. Tama. Kaya kayo mga kababayan, mga kabunyog, gumising tayo. Kung hindi natin yan i-impeach, papayaan natin ito sabihin, ibibigay lang natin ng pira. Huwag kayong magtulog-tulugan. Tumama ka sa amin, tadya ka natin sila. Tama. May thumbnail ka na? Ay, recording ka na. Ay, Minga! Tugla na yan! Tugla na yung kanyang pagnanakaw. Kamusta ka nito, Abo? Ganyan karami guys. Tapos nandoon pa yon. Tapos nandito pa sa kabila. Yan. Yan, madami. Tapos mahaba pa yan. Naglakad ako kanina kasi wala talagang signal dito. Tapos dito ako nakatagpo ng signal. Yan o. Ala ko na ako. Yan o, mahaba pa yan guys. Naka-white t-shirt talaga sila. Para akong patay, no? Ako yung naka-black. While waiting sa mga friends ko, ito, binivideoan ko muna sila. Yung kung paano pinagkakaguluhan si Ninyo Barsaga dito. Nakakaloka. By the way, mga minamahal, nandito kami sa sa impeach Sara resign rally. Ano ninyo? Mamaya na yan. Grabe. Nandito kami. Naka-video na ako today. Pakayarong hawak. Ay, nakapinaharap niya sa dito. Sabay-sabay, mas malakas. Impeach. Mabuhay po kayong lahat. Yan, nandito kami. Ano to sila, Kuya? Kasama, Madam Percy Santana mula sa Bayan Quarter. Pasensya na guys. Kailangan ko tong i-upload. Oh my God. Grabe ba? At para naman sa susunod na magbibigay ng mensahe, atin ang tawagin mula sa paaralan. Nakikipagsiksikan kami dito. At kasama dito ang asawa ng State Pilipinas, Miss Alice Marby. Dito na kami guys, oh. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang panawagan ni Laila ay impeach, impeach, impeach. Okay. Impeach, impeach, impeach Sara now. I don't know kung nasaan yung kupal na yun. Takero. Dito kami, oh. Daming pansin ninyo. Takero. Tara. Video! Tayo! Si Mema. Naka-live ka ba?
Nakating ano lang, vlog lang. Buti may signal nga eh. Walang signal dito. Vlog lang. Okay na. Picture tayo, picture. Okay, sige. Ay, inggit ako. Totoo lang, nainggit ako eh. Ang sarap siguro na nandun makahabayan, no? Enjoy talaga eh. Ang daming fans ni Kap ninyo makahabayan o daming nakakrush dito kay ninyo. Si Takiro, malaking tao yan eh. Diba sabi na malaking tao na itong si Takiro. Takiro, thank you so much nga pala, no? Meron kasi siyang ibinigay sa akin po na info makahabayan. Pero, pag-usapan natin yan on the next po sa ating vlog. Thank you so much nga pala kay Takiro. So anyways, yun po nangyari makahabayan. Diba? Napakaraming tao po. Talagang successful po ang kanilang isinagawang rally kahapon makahabayan. So again, congratulations nga pala sa Magdalo Party List, sa Bunyog Party List, at saka yung Akbayan makahabayan. Again, so congratulations. Also makahabayan ko, di ba sinabi ko kanina na meron po isang DDS na meron pong nilabasan po ng warrant of arrest makahabayan. Actually, kahapon ko na ito nalaman. Kasi ito pong si Tio Moreno makahabayan, kung tingnan natin po ang kanyang account, nandun siya sa ibang lugar. Nandun siya sa kahit hindi niya sinabi na nasa China siya makahabayan. Pero kitang-kita po sa background na kanyang pinost na picture, this is 2 days ago makahabayan, nandun siya sa China. Kaya pala, siguro sumibat Siguro makahabayan siya sumibat kasi meron pala siyang warrant of arrest makahabayan. Ngayon, so ito po sa kanyang account. This is 6 hours ago makahabayan. Sabi niya about the warrant of arrest against me. So, dito po sa kanyang konteksto makahabayan, sabi niya na okay lang daw siya kasi daw nagkaroon siya ng warrant of arrest, hindi daw siya nagnakaw, wala siyang crime na ginawa makahabayan. Hindi ko lang sure kung bakit nagkaroon siya ng warrant of arrest makahabayan. Totoo lang kasi hindi niya sinabi doon. Hindi ko sure kung bakit siya nagkaroon po ng warrant of arrest. Baka siguro cyber libel makahabayan. Siguro cyber libel. Pero matagal ko na pong narinig ito na ito daw si Tio Moreno, baka daw merong warrant of arrest. So dito na po niya pinost makahabayan. O di ba? Dito talaga sa hanay ng mga DDS nagkakaroon po ng mga warrant of arrest makahabayan. Mga pasaway naman kasi. At saka mukha yatang tatakas Tio, walang takasan. Nakita ko sa post niya makahabayan, nandun yata sa China Siguro nagsumbong. So anyways, dahil nabanggit po natin yung Bunyog Party List makahabayan, may papakita ko sa inyo mamaya na isang interview. But before that, isyato natin, nandyan po si Jillian Quezon, Aspernito, Aurora Mercado and family ng Mangaldan, Pangasinan. Nandyan rin po kasama natin si Min Official, John Kuan, Wanderlust Diaries. Hi to LC Estuesta. Hi to Evangeline Castor, Eliza Minyola, Think Abel, Grace Gruta. Nandiyan rin po si Masking Digma, Elmer Peneranda. Hi to Julieta Abinyo, Olivia Lopiga Lake, at saka nandiyan rin po si Maria Maricho Frianesa from Canada. Mga kababayan ko, before tayo pupunta doon sa kay Vic Rodriguez na kung saan siya po ay sinumpal at saka sinupalpal po ni PBM makabayan, ipapakita ko muna sa inyo. Ito pong interview ni Angelo De Russell yata siya makahabayan. Basta siya si De Angelo, kasama namin siya doon sa amin GC. At siya po ay membro sa party list, sa Bunyog Party List makahabayan. Siya ay tumakbo bilang senador. So ano niyang ginawa niya, Sir Ivan? Ang ginawa po ni Angelo, nandun siya sa interview doon sa SMNI makahabayan. Kasi ang SMNI, meron sila programa doon na yung mga senatorial aspirants ini-interview nila. Ngayon, napag-usapan doon tungkol dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Ito po ay kanyang matapang, sinampal niya yung mga host makahabayan, sinupalpal niya. For more details, let's watch this. Matapang na nanawagan itong ating kabunyog na si David Angelo sa tahanan pa mismo ng mga pro-Duterte at mga pro-Sara na i-impeach si Sara Duterte. Grabe ang tapang niya mga kabunyog. Anyway, ito mismo ay kanyang sinabi sa harap ng mga host ng ISIM&I na dapat i-impeach si Sara
at dapat pirmahan na ng mga taga-Kamara ang impeachment complaint laban dito. Bakit po ba mga kabunyog napadpad itong si Kabunyog David Angelo sa istasyon na ito? Dahil po mga kabunyog, kasama siya at ilan pang mga senatorial aspiring ang nakatanggap ng imbitasyon galing sa SM&I. Anyway, alam naman po natin itong istasyon na ito ay bias sa mga Duterte at obvious naman sa kanilang ginagawa. Na halos sambahin at purihin nila itong mga Duterte. At saludo ako sa ating kabunyog na si David Angelo sa matapang na pagsabi at pagsigaw na ituloy ang impeachment ni Sara at ito ay kanyang ginawa mismo sa bakuran ng mga Duterte. Anyway, pakinggan po natin ang mga sinabi ni Kabunyog Angelo. Inyo po, ang Quadcom ba ay nakakatulong sa mga Pilipino or nagsisilbi lang ito sa interes ng kakaunti? Tama ba sa tingin nyo na ang mga Quadcom member ay masyadong arrogante at nang-iinsulto ng resource person at nagpapakulong pag ayaw nila, hindi nila gusto ang sagot ng kanilang mga resource person? Una pong sasagot dito, 2 minuto. Unang-una, I think napakahaba na nun mangyayaring Quadcom hearing. Kasi dapat, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan may end result ka. Meron ka nire-review yung batas. Bakit mo ito ginagawa? Maliwanag naman nire-review na ang extrajudicial killings, EJK, yung 125 million na nawawala kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng mga kasama ko, kailangan i-file sa tamang husgado. Pero, si Vice President Sara Duterte po ay immune to suit. So, ibig sabihin, wala pong ibang paraan dyan, kundi mag-file ng impeachment. Kaya sinasabi ko, kung may natagpuan po ang Quadcom na impeachable offense, kailangan pumirma ng impeachment case. Bakit? Nagagalit yung iba. O bakit kailangan i-impeach si Sara Duterte? Bakit hindi? Paano po siya makakapanagot? Paano niya i-depensa ang kanyang sarili kung hindi po ipapasa yung impeachment sa Senado? Sa Senado lang po siya makakapagdepende kasi ang Senado po ang impeachment court. Ang Senado kailangan maging objective, i-base sa mga ebidensya at kung may kasalanan, kailangan i-impeach kasi wala pong korte ang tatanggap no kasi immune po ang Vice Presidente. Ngayon, kung walang kasalanan, walang mapatunayan, wag bumoto ng impeachment. Dapat objective, hindi porke ayaw ko kay Vice President, gusto kay Vice President. Ang basihan dito, may kasalanan ba o wala, anong ebidensya. At para may saysay yung ginagawa niyo dyan sa Quadcom, kailangan niyo pong pirmahan yung impeachment case. Kailangan maipasa ang impeachment case sa Senado. Otherwise, grandstanding lang kayo, namumulitika lang kayo, itigil nyo na yan. Kung hindi kayo namumulitika, pirmahan nyo ang impeachment case, i-impeach nyo si Sara Duterte, hayaan ninyo ang Senado na mag-imbestiga kasi sila ang impeachment court, sila ang may karapatan at patunayan ni Vice President Sara Duterte kung may kasalanan nyo o wala. Sabagat yun ang hustisya para sa Vice Presidente at para sa mamamayang Pilipino. Ayan, maraming salamat. Pero follow up lang. Sa nakikita nyo po ba sa galaw ngayon, baka in aid of election lang ba ito? Or in aid of persecution dahil kalaban sa politika? Or in aid of legislation sa inyo pong tingin? Kung sa tingin ninyo, yan hindi rin pwedeng dalhin sa sa korte. Kasi kung sa tingin ng Kongreso, meron ding impeachable offense, mag-file din. Kasi ang solution lang dyan, para matapos yung ginagasto sa inyo, kung may nakikita talaga kayong problema, impeachment kasi ang ang proper course. Nasa saligang batas yan. We follow the law. Hindi yung ginagamit ninyo, yung inyong lugar dyan, para lang mag-grandstanding, mag-election, magpa-press release. So, ang panahon ngayon, tapusin na yan, mag-i-election na, sumunod po tayo sa proseso ng saligang batas. Nang sa ganun, yung pong mga idinidiin ninyo na may kasalanan, maipagtanggol din naman nila ang kanilang sarili at hindi sila mukhang pinipersecute. At sa mga impeachable officers, Presidente, Vice Presidente, Senate President, lahat po, impeachment lang po talaga ang proseso para malaman kung sila ay culpable, may violation o hindi at maalis sa pwesto. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Kabunyog Angelo hinggil sa pag-impeach kay Sara Duterte. Tama nga naman, dapat matuloy ang impeachment kay Sara at wag lang maging ningas-kugun lang ang mga taga-Quadcom. Malinaw naman na maraming na-discovering mga anomalya sa pagluste ni Sara Duterte sa confidential funds nito. At dapat maroon talagang mapuntahan itong ginagawa nilang investigasyon. Kung mapupunta lang sa wala, talagang ginawa lang nila ito para mag-grandstand at mamulitika.
dapat ituloy ang impeachment para maalis na sa pwesto si Sara Duterte. So, pinanood ko to doon sa, sa programa po ng SMNA Makabayan. Nakita ko doon, ito si Admar, pumula eh. Nagalit Makabayan. Kitang-kita natin doon na nainis na po itong si Admar doon kay Angelo Makabayan. Okay na po, okay yung sagot po ni Angelo. Talagang hanga ko doon. Kaya lang, may napansin ako doon sa kanyang sinabi Makabayan, 'di ba tungkol po kay Sara Duterte? Sabi niya, ang pinakasolusyon dito para daw malaman natin kung talaga bang merong ginawang anomalya itong si Sara Duterte sa confidential funds o dito po sa mga pinag-ingay ho natin para impeach si Sara Duterte. Sabi niya, hindi daw immune daw, meron daw immunity itong si Sara sa suit Makabayan or sa mga kaso. Immune ba sa kaso si Sara Duterte? I don't think so. Mukhang may mali doon si Angelo eh. Di ba Makabayan ko, latest nga, di ba kinasuhan po ng finalan nga ng kaso si Sara Duterte ng 5 ba sila yung mga pulis Makabayan? Di ba yan po yung na-dismiss? Di ba nakita natin po sa balita that is 2 days ago, na-dismiss po yung kaso Makabayan. Yung final po na assault yata yun na kaso Makabayan. Ang file nun, kapulisan natin, PNP. Pero yan po ay na-dismiss Makabayan. Ang ibig sabihin, hindi po immune sa kaso or suit itong si Sara Duterte. Medyo doon lang po may mali ng konti si Angelo Makabayan. But the rest, overall, okay na okay yon. Talagang nainis si Admar eh. Nakuha ang inis ni Admar Makabayan. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic Makabayan, isa-set naman natin. Nandyan po si Floriano Galapon, Jess Subto from Calaba, Laguna. Hi to Beatriz Lieva, Evelyn Garcia, Drared Fernando. Nandiyan rin po si Sports Shinobi from South Korea, Apolonio Nocido. Hi to Jemson, Jembo Jeriel, and Regine of Madawi City of Cebu. Greetings from Rudolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Ashen. Kasama rin po natin si Abines Sardan Biala family from Kalumpit, Bulacan. Hi to Felma Cabato, Angelita Holsanger. Nandiyan rin po si Maria Ramel from Valenzuela City, and hi to Erpilo Mark. Mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, siyempre, good news muna tayo para malaman ng mga kababayan natin po ng mga anti-Marcos, mga DDS na merong ugok yung utak Makabayan at saka nabulag ng kabilang kampo para malaman nila ang totoong update sa ating bansa at kung ano po yung mga lakad ni PBBM. For more details, let's watch this. Nagpasalamat ang Malacanang sa suportang patuloy na ipinagkaloob ng mga Pilipino sa mga ginagawa ng Marcos Jr. administration. Pahayag ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pinakahuling resulta ng SWS survey kung saan 59% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng Administrasyong Marcos Jr. Partikular nga, ikinalugod ni ES Bersamin ang magandang pananaw ng publiko sa disaster response ng pamahalaan, basic education, pagtugon sa kahirapan at paglikha ng mga trabaho. Gayon din ang positibong pagtanggap ng mamamayan sa pagsisikap ng administrasyon sa pabahay, food security at pagpapabuti sa transportasyon. Tiniyak naman ni Secretary Bersamin na tuloy lang ang trabaho ng pamahalaan lalo't ang tunay na sukatan ng public service ay makikita sa pagpapaunlad ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng alternate runway ng Mactan Cebu International Airport. Binigyang din ng Pangulo ang importansya ng bagong parallel runway na inaasahang tugon sa tumataas na airport traffic demand sa paliparan. Makatutulong din yan para mapanatili ang maayos na operasyon ng airport. Inilarawan din ng Pangulo ang runway bilang isang matapang na hakbang para higit na mapaghusay ng bansa ang pagiging competitive, koneksyon at kapasidad nito sa pagtanggap ng maraming bisita. As the first and only parallel runway in the Philippines, this runway is a bold leap forward. It will help in your competitiveness, in your connectivity, and in your capacity to take in visitors. This milestone would not have been possible without the firm determination of the Mactan Cebu International Airport Authority, the unwavering support of all the stakeholders, and the dedication of all the partners working together in concert and coming to this great achievement.
Maaari nang makabili ng mas murang bigas sa Mary Mart sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program ng pamahalaan. Kasunod ito ng paglagda ng kasunduan sa pagitan ng Department of Agriculture at Mary Mart Grocery Centers Incorporated. Kabilang sa mga murang bigas na ibebenta sa Mary Groceries, ang RFA 5 o 45 pesos na 5% broken rice, RFA 25 o 38 pesos na 25% broken rice, sulit rice na 36 pesos at 29 pesos naman na aging but good quality rice stocks ng National Food Authority. Ayon kay Agriculture Secretary Chu Laurel Jr., target nilang simulan ang pagpapadala ng supply sa naturang supermarket sa unang 2 linggo ng Pebrero. Bukod sa RFA options at P29, maglulunsad din ang Mary Groceries ng sarili nitong 29 pesos na halaga ng well-milled rice para sa mga consumers bukas. Una nang pinalawak ng DA ang pagbebenta ng mas murang bigas sa mga pampublikong palengke, MRT at LRT stations sa Metro Manila. Pagpapabuti ng internet connectivity sa bansa ang isa sa mga tinutukan ng Department of Information and Communications Technology. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy na nitong 2024 nagkaroon ng bansa ng mahigit sa 15,000 free Wi-Fi sites. Ito ang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa na ang target ay mga pampublikong lugar gaya ng mga palengke, terminal ng mga bus, eroplano at iba pa. Gayon din ang mga munisipyo at marami pang iba. Sa tulong ng free Wi-Fi, sabi ni Secretary Uy na activate din ang National Broadband Program para sa mura at reliable na connectivity. Dagdag ni Secretary Uy, active na ang Phase 1 ng National Broadband sa Northern Luzon, Central Luzon hanggang sa Metro Manila. Habang ang Phase 2 naman at 3 ay sa kalagitnaan ng taon pagaganahin. Malaking tulong dito ang partnership ng gobyerno sa private sector at iba pang funding organizations. Nai-activate na po rin natin yung tinatawag nating National Broadband Program. Ito po ay fiber backbone na nagdadala ng high-speed internet sa ating buong bansa. Kinumpirma naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano na makapulong si U.S. President Donald Trump. Kabilang sa mga inaasahan umano nilang talakayin ay ang bagong pulisiya sa foreign assistance, trade, defense at immigration. Ayon sa Pangulo, isa sa mga nais niyang tutukan ay ang lagay ng mga Pilipino sa Estados Unidos, lalo't naging mahalaga ng parte ng workforce ng U.S. ang ating mga kababayan doon. Samantala, hindi naman nagkomento ang punong ehekutibo sa usapin ng pansamantalang pagpapatigil ng US sa kanilang foreign aid. I will meet with President Trump because there's much that we need to discuss between the US and the Philippines in terms of the trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Hindi pa maliwanag. It's hard to comment because on the freezing of the aid, there's a court that blocked it. So it's not just, it's very unclear what it is. It's even the agencies in the US government, hindi nila naintindihan what it means. Ano yung tatamaan, saan yung babawasan ang aid fund. So, well, this is what happens. These are the growing pains of a new administration. But I'm sure that with time, these policies will crystallize and will become clearer. And by which time, I will have a chance to visit with President Trump, and we can discuss it with a better understanding of what the policies are. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumalo sa isinagawang pagpupulong ng Visayas governors at government officials ng lalawigan ng Cebu
Mainit ang naging pagtanggap ng mga government officials ng lalawigan ng Cebu kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maging mga Visayas governors ay dumalo sa pagpupulong at inihayag ang kanilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isang manifesto of support ang kanilang ibinigay sa punong ehekutibo bilang suporta sa kanyang administrasyon at mga programa para sa bagong Pilipinas. Kasama rin sa dumalo sa aktibidad si Tourism Secretary Cristina Frasco at Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. Sa kanyang talumpati, inihayag ng Pangulo na ang kanyang paglilingkod bilang Pangulo ng Pilipinas ay isang malaking karangalan para sa kanya. I can say with great confidence that being President, being of this service at this level, is the greatest honor and privilege that any human being can ever be granted by his own people. When we have succeeded in putting a program together, and you begin to see what are the effects of that program, I always think to myself, and I say to the people around me, napakaswerte natin na nagagawa natin ito para tulungan ng tao. And that is where I get my strength from. That is where I get my inspiration from. Not from the high levels of government, but from watching ordinary people and knowing a way that some way, somehow, I have been granted a privilege and the opportunity to serve them and serve them well. Okay, so kung nagustuhan natin ating mga good news mga kabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibesan sa inyo, please i-share ho natin ating mga videos mga kabayan, mga vlogs natin para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin po na nabulag ng kabilang kampo mga kabayan para makita nila ang totoong mga balita. Okay? So again, thank you so much. So ibabalik lang po natin yung last part mga kabayan. Kasi dito po sa balita na gumawa po na nag-file po or nagperma ng manifesto of support kay PBBM yung mga political leader sa Visayas mga kabayan. Mga political leader sa Visayas, pumirma sila ng manifesto of support mga kabayan. At itong balita to talaga pong nagpayanig sa mundo ng mga DDS supporter at saka sa mga Duterte mga kabayan. Bakit sa Ivan? Mamaya explain natin yan. But before that, let's watch this. Pumirma ng manifesto ng suporta kay Pangulong Marcos sa mga political leader sa Visayas. Sa gitna ng mga kontrobersiyang kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw siya nagsisisi na maging presidente ng bansa. Sinabi niya ito sa harap ng mga leader ng Visayas. Bumisita si PBBM sa Cebu Provincial Capital. Present dito ang mga gobernador ng Visayas at mga opisyal ng One Cebu. And the reason that I never regret being in this position is that I have been in political life for most of my adult life. And I can I can say with great confidence that being president, being of this service at this level, is the greatest honor and privilege that any human being can ever be granted by his own people. Highlight ng pagbisita ng presidente ay ang paglagda ng manifesto ng mga opisyal sa rehiyon bilang pagpapahayag ng suporta sa administrasyon. Today we're here not to ask for anything from the President. We're actually here today to tell you, Mr. President, what can we do for you? How can we support you? Nagpasalamat naman si Governor Gwen Garcia sa pagbisita ng Pangulo sa probinsya. Ug karon sa tanang panahon, labaw pagayod, atong paluyuhan ug barugan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. Labis naman ang pasasalamat ng Pangulo. This overwhelming, it's inspiring expression of support from all the provinces in the Visayas at all levels in those provinces. Thank you very much for that, and it is something that I will carry in my heart to my dying day. Okay, sa mga hindi po nakakaintindi ng Tagalog ng Bisaya makabayan, kasi 'di ba si Bisaya po ang sinabi po or ginamit po na lengguwahe ni Gov. Gwen Garcia ng Cebu City makabayan. Sabi niya na we are here to stand and support PBBM.
So, suportado, full support ngayon ang Cebu City kay PBBM mga kababayan. At saka, di ba, nakita rin po natin si Petilla, si Governor Petilla ng Leyte mga kababayan. Siyempre, si Petilla, malakas yan dito eh. Napakalakas yan sa Leyte mga kababayan. At saka, alam nyo ba, kung bakit nanginig ngayon sa takot ang mga DDS at saka yung mga Duterte mga kababayan? Di ba, lagi lang sinasabi na ang Cebu City na mga kababayan, maka Duterte daw. Maka Duterte ba? I don't think so. Siguro mga 7% maka Duterte ang Cebu City. And the rest, pure Marcos supporter mga kababayan. Lalong-lalo na sa Leyte. Dito sa aming mga kababayan, ilan lang po dito ang mga maka Duterte. Naalala ba natin during po sa eleksyon mga kababayan? Diba ilang porsyento lang po nakuha ni Sara dito sa Leyte at saka sa Cebu? Pansin ba natin yan? Kasi nga ang Leyte at saka part po sa Visayas sa Cebu City mga kababayan, talaga pong yan po'y mga makamarcos. 'Di ba? Taliwas ito sa mga sinasabi po na mga DDS mga kababayan. Dahil lang nga na sila po'y napakalat ng video na kung saan doon daw sa Sinulog mga kababayan. 'Di ba pumunta doon ito pong si Rizal Tiveros. Tapos doon po sa video, maraming sumigaw doon na mga na Duterte, 'di ba? Ibig mong sabihin maka Duterte talaga ang Cebu City? I don't think so. Si Sir Ivan, taga Cebu at saka taga Leyte rin po. So alam ko na yung Cebu at saka yung Leyte, maka Marcos makabayan. O diba? Ngayon, takot na sila. Full support sila ngayon kay PBBM. DDS. And also, pag-usapan po natin, ito na. Itong napaka-stupid na move ni Vic Rodriguez makabayan. Stupidity of Vic Rodriguez. Ano yan, Sir Ivan? Diba, in-interview po si PBBM tungkol doon sa banat ni Vic Rodriguez makabayan. Tinanong siya ng isang reporter na ano daw ang kanyang masasabi sa hamon ni Vic Rodriguez na itong si PBBM ay magpa-hair follicle drug test makabayan. Ito ang sagot ni PBBM. Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You don't see What is saying public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala namang koleksyon ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? O diba, sakto ang sagot po ni PBBM. Kung naniniwala itong si Vic Rodriguez sa kanyang mga sinasabi, bakit siya nagtatrabaho kay PBBM noon? Diba? Kaya nga merong quote sa Ivan. The stupidity of Vic Rodriguez. Ipaabot to kay Vic makabayan. Na yan po sinabi ni Sir Ivan. The stupidity of Vic Rodriguez. Inuulit ko pa. Gonggong yun eh. Diba? Naalala ba natin makabayan during sa election? Alam mo natin kung sino po yung attorney at saka yung lagi pong ibinibida lagi ni Vic Rodriguez yung hawak po na drug test result po ni PBBM. Diba? During election makabayan. That is 2022. Nakikita ho natin, dalawa pa ngayon eh. Diba dalawa po yung hawak na result ni Vic Rodriguez makabayan. Ibinibinan niya sa harap po ng mga media na hindi totoo yung banat ni Digong. Na kung saan meron dang isang adik gumagamit daw ng what of the substance na bangag daw lagi sa ipinagbawal ng gamot itong si PBBM. Diba yan po yung banat po ni Digong. Kasi nga alam mo natin, ayaw ni Digong kay PBBM. Kasi siya ay insecure makabayan. Makailang beses ho in-interview itong si Vic Rodriguez. Diba? Hindi natin mabilang makabayan. At saka isa dito po sa interview ni Vic Rodriguez, ipapakita ko sa inyo kung gaano kagunggong itong si Vic Rodriguez makabayan. For more details, let's watch this. So kung ano po yung isinabmit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos, yan na lang ho ang aming paninindigan. Okay, hirit ako ng isa pa tungkol dyan sa issue na yan, Atty. Vic. Kung bigla daw magkaroon, although hindi naman to sinasabi ng COMELEC na dapat mangyari dahil wala talaga to sa batas, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there.
yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na, hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin. O, di ba? Siya na dito mismo ang nagsabi, makabayan. Dalawa ho ang nagawa ni PBBM na drug test, makabayan. Napag-drug test ho si PBBM 2 times, makabayan. At mismo ang kinumpirma po ni Vic Rodriguez. O, di ba? Stupid, makabayan. Gunggong talaga eh. At saka doon po sa panahon ng pangapanya, talagang ibinibida niya, makabayan, bakit hindi naisip ni Vic Rodriguez na kung saan hawak niya yung mga files, hawak niya yung mga dokumento ni PBBM na hindi pa hanggang siya po inaupo bilang presidente, makabayan. At ngayon, noong 2022, noong 2021, talagang ipinagmamalaki niya, talagang pinotektahan niya, sumagot siya sa mga media na hindi ganon si PBBM. Or ito po ay isang mga espekulasyon ng lahat, makabayan, yung sinabi po ni Digong. Diba? Ngayon, 2024, 2025, iba na ang kanyang sinasabi, makabayan. Diba? Ipinagmumukha na dito, ipinabalabas na dito na isang drug addict si PBBM. Gunggong talaga eh. Bakit niya ginawa niya, makabayan? Siyempre, sikat si PBBM. Siya ay isang presidente. Itong si Vic Rodriguez, tumakbo siya bilang isang senator. Ngayon, dapat siyang sasakay sa isang very popular na tao, makabayan. Kasi nga siya po ay tumakbo bilang senator para ma-expose, or ito po ay isang exposure sa kanyang pagkatao, makabayan, sa kanyang karakter o sa kanyang exposure bilang tumakbo or isang aspirant or isang senatorial aspirant. Ito, malaking malaking ambag na ito sa kanyang popularidad, makabayan. Ang pagtira niya kay PBBM, tinira niya isang sikat na tao. Siyempre, kapag titirahin mo isang sikat na tao, sisikat ka rin po, makabayan. O, diba? Yan ang move ngayon. Yan ang move po ni Vic Rodriguez. Kaya kahit ano lang po ang mga paninirang, ibinabato nila kay PBBM. Ngayon, bakit ayon lang sundin or ayaw sundin ni PBBM ang gusto nila, makabayan, na hair follicle drug test? Bakit kaya? What do you think? Please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. What do you think, makabayan? Kasi yan po ang kanilang game plan. Ang tingin ko dito, makabayan, kung bakit hindi sila sinunod ni PBBM. Bakit? Lalong-lalo na itong batikos po ng mga anti-Marcos group, ito po mga grupo ng mga DDS na mag-undergo ng isang hair follicle drug test, itong si PBBM. Bakit? Delikado kasi baka pipikiin nila yung result, makabayan. Sakto ba ang analysis si Ivan? Delikado kasi yan, kaya hindi sila pinagbigyan ni PBBM or ayaw silang sundin ni PBBM. Kasi yan pong baka pipikiin nila ang resulta, makabayan, at saka ibibintang kay PBBM para meron silang dahilan na para patasikin si PBBM. Sakto bang analysis si Ivan? Yan ang kanilang game plan, makabayan. Kaya marami ngayong nananawagan na itong si PBBM dapat mag-undergo po ng drug test kasi daw nakikita doon nila na ngumingiwi, makabayan, ngumingiwi daw. At saka mukhang bangag na, makabayan. Yan po ang kanilang game plan para magpa-hair follicle drug test si PBBM, and after that, baka kanila pong pipikiin yung mga dokumento or yung drug test result, makabayan. Kaya tama lang po ang desisyon ni PBBM na hindi sila pakinggan or hindi sila dapat sundin, makabayan. Magunggong yan eh. Smart po si PBBM. Alam niya ang kanyang ginagawa, makabayan. Iniisip lang ho yan ng mga DDS, alam na po ang plano ng DDS, makabayan. O, diba? So, anyways, ipakita ko po sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ramdam na ng mga Duterte at ni Senador Bato de la Rosa ang epekto ng kailang ginawa o mga nangyari sa ilalim ng kailang administrasyon. Lalo na ngayon na painit ng painit at palapit ng palapit ang galawan ng International Criminal Court.
Alam niyo kung bakit ko nabanggit ito? Hindi lang ho nagpapanig sila. Dati ang tatapang nila. Lalaban daw sila, hindi daw sila magpapahuli, ganon-ganon. Marami silang sinabi. Meron pang pagbabantangan dating Pangulo, pag nakita raw nila yung mga taga-ICC nagpunta rito, babarilin pa raw niya. Yung mga ganon. So parang lahat ng pananakot, lahat ng tapang ay inilabas na nila. Ngayon, nagbago na. Ang sinasabi ngayon ni Senador Bato de la Rosa na dating PNP chief, obligasyon daw ng gobyerno na sila ay proteksyonan bilang mamamayan, bilang Pilipino. Okay, may mga hugot na gano'n. Ano, naniniwala ba kayo? Obligasyon ba ng pamahalaan bigyan ng proteksyon sila sa International Criminal Court sa kasong crime against humanity? Dahil ang mga Pilipino, kahit na ang mga Pilipino ang complainant, ang nag-file ng kaso before ICC, diba? Medyo kakaiba. Dahil ang sinasabi ni Bato de la Rosa, hindi sila makikipag-coordinate, hindi siya magpapahuli. Dapat daw protektado sila ng gobyerno, dapat daw ang gobyerno ay nagpuproteksyon sa kanila. Alam pala niyo yung proteksyon, alam pa niyo yung karapatan. Bakit? Nasaan ang karapatan ng mga naging biktima ninyo? Nasaan ang karapatan ng 30,000 na di umano'y naging biktima sa war on drugs ng inyong administrasyon sa loob ng 6 na taon ng mga panahong yun? Alam pala niyo ang obligasyon ng gobyerno magbigay ng proteksyon sa mamamayan. Bakit hindi niyo binigyan ng proteksyon yung mga inosenteng sibilyan? Bakit sila natukhang? Bakit nawala ang kailang buhay? Bakit hanggang ngayon nagluluksa sila at naghahanap ng katarungan? Kaya nakarating sa ICC. Tapos ngayon na kayo ang akusado, kayo yung posibleng pananagutin. Dahil kayo ang idinidiin ng mga complainant. Sasabihin nyo ngayon, dapat pinoproteksyonan kayo ng Estado. Nagtatanong lang, Senador Bato, kung alam nyo from day one na ang gobyerno ay nagpuproteksyon dapat sa mamamayan, dapat walang complainant sa ICC. Dapat walang naging biktima ang war on drugs ng marahas na pamamaraan sa magitan ng Operation Tukhang Double Barrel Campaign against war on drugs, at ang nawala at nadisgrasya ay mga sibilyan. Sabi nga ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, nakita niya ang dokumento na iyong isinumite, Senador Bato, nung ikaw ay PNP chief. Nagduda sila sa pare-parehas na dokumento na parang planted ang mga ebidensya para lang ma-justify na nanlaban ang inosenteng sibilyan. Ganun po yun So ngayon, naghahanap ka ng kalinga at proteksyon mula sa ating pamahalaan. Hindi ko sinabing hindi mo karapatan. Karapatan ninyo, manghingi kayo ng proteksyon. Pero ang problema, doon sa ICC, ang complainant ay Pilipino. Hindi naman pwedeng ibaliwala ng Philippine government under President Marcos yung mga biktima na nagreklamo before ICC. Dahil bago dumating si Pangulong Marcos sa administrasyong ito, naunang nagpunta ng ICC ang mga Pilipino victim noon pang 2017 under Duterte administration. So naman na lang ni Pangulong Marcos itong problemang ito. Okay? Pasalamat pa nga kayo dahil from day one ang ating Pangulo hindi kaagad nakipag-ugnayan sa ICC. Sabi niya walang jurisdiction. Pero doon sa sobrang panlalait ng inyong kampo, ng mga Duterte at mga Duterte vloggers, ng personal pagbabanta sa buhay ng Pangulo at sobra-sobra na mga paninira kay Pangulong Marcos, ngayon na biglang nagbago ang dating ng Malacanang o pahayag ng Malacanang dahil gusto nang makipag-ugnayan sa ICC. Ang panawagan ngayon ni Senador Bato, bigyan sila ng proteksyon. Dapat sinabi mo sa mga Duterte at mga kaalyado nyo na magdahan-dahan ang pagbati ko sa gobyerno noong mga nakaraang araw at taon. Dahil alam nyo, meron kayong problema sa ICC. Ngayong napuno na ang salop ng Malacanang, tapos na ang pagpapasensya sa panlalait, pambabastos, kawalan ng respeto sa gobyerno at sa ating Pangulo, ngayon, ang hahanap na kayo ng kalinga at proteksyon. Nagtatanong lang, anong nangyari? Bakit nyo kinalimutan ang inyong obligasyon ng inyong kapanahunan? Kung hindi nyo nakalimutan ang inyong obligasyon na kayo ay to serve and protect ang trabaho ng pulis. Yan ang trabaho ng pulis, to serve and protect sa mamamayan. Hindi tukhang, hindi double barrel para itumba ang mga maliliit na tao na pinagdududahan lang
na mayroong illegal na gawain. Kasi dapat rule of law. Dapat inimbestigahan, kung may ebidensya, dinala sa korte, ang korte ang magpaparusa sa kanila kung anong batas ang nilabag. Dapat ganon. Sinurkat nyo nagmadali kayo Tapos ngayon, inuusig na kayo. Dahil yung mga complainant na libo-libo, hindi naman titigil yung mga yan ng pagganap ng hustisya dahil karapatan nila yon, buhay ng kailang pamilya, asawa, anak, apo ang nawala, kapatid, dahil sa tukhang. So, walang personalan, Senador Bato, pinapalaala ko lang kung ano yung mga pagkukulang nyo, kung bakit kayo nakakaganyan ngayon. Naalaala mo na kung ano at dapat may proteksyon ang gobyerno sa mamamayan, may proteksyon ang gobyerno sa inyo. Totoo yan, may proteksyon talaga. Pero hindi pwedeng may limitasyon ng proteksyon kung lumalabag sa batas kayo. Kahit sino at may paglabag sa batas, may limitado ang proteksyon ibibigay. Hindi pwedeng sapawan ng Office of the President, ng ating gobyerno, ang rule of law. Hindi pwedeng sapawan ang proseso ng batas para bigyan ng hustisya ang ibang tao na alleged victim ng kung sino man. Ganun po yun Hindi ibig sabihin suspect kayo. Kayo ay senador, kayo ay dating nasa gobyerno, dati kayo may impluensya, hanggang ngayon may impluensya kayo. Gusto nyo kayo ang proteksyonan? Paano ang proteksyon ng mahihirap? Paano ang proteksyon ng mga naging biktima ninyo noong inyong mga kapanahunan? Di ba? Yun po yun So paalala lang, hopefully, naintindihan mo ito, walang personalan, issue lang na aking tinatalakay. May pinamhuhugutan ako at ang channel na ito kung paano ko tinatalakay at paano pinapaliwanag. Inaaral natin ang sinasabi. Tama ka, Senador Bato, meron kang karapatang humingi ng proteksyon. Pero ang mamamayang Pilipino na biktima ninyo, meron din karapatang humingi ng proteksyon. Hindi lang sa ating korte, hindi lang sa Philippine government, pati sa International Criminal Court. Kasi crime against humanity ang issue. Yan ang totoo. Yan ang nangyari. Paano ngayon? So justice for all. Katarungan para sa naging biktima, katarungan na rin para sa mga akusado. Mangyayari lang yan. Sumunod kayo sa rule of law. Proseso ng batas dito at sa abroad. Dahil ang complainant ay Pilipino dito at sa abroad. Especially sa ICC. Okay, so kasama rin po natin si Abraham Yanet, Percy Shalana, Tercito Lu, Derek Erwina Argilles, Haitsu Maricres Hernandez, Neda Ichaka, Palpi JVR, Haitsu Anisito Kumabing, nandiyan rin po si Victor Rubin, Gareth Batarina, Rose LG, Apple Nash, Loni Erika, Haitsu Felicitas Manibog, Ana Holwa, nandiyan rin po si Merna Borromeo, Rica Noses, Boboy Elmido Costensadugyo, Mercy Calatrava, Haitsu Wing Salvatierra, Ivy Alfonso, Juliet Sunakawa, Haitsu Elvish Simizo, Milagros Vanes, Emerald Gemini, Alicia League, Haitsu Carlo Coscolowela, Testo Maliwan, Men's Akayan Siplon, and Haitsu sa ating hater na si Likewise 1101. Okay, so mga kababayan ko, Gati manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, ipinagkakatiwala ko po sa iyong mga kamay ang buhay ng aking buong pamilya. Nakikiusap po ako na protektahan mo po kami. Patnubayan mo po kami sa bawat hakbang at bawat desisyon at huwag mo po kaming hayaang matumba o madapa. Bigyan mo po kami ng kalakasan at katapangan na sumulong kahit sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Diyos ko, naway sumikat ang liwanag ng inyong mga pagpapala sa aming buhay. Iniandalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.